susceptible on that side. And he beat the count. Walang Preno TV. Mistulang Nostradamus sa kanyang naging pahayag, si 7-time Trainer of the Year Freddie Roach. Ang pamosong trainer ng ating pambansang kamao ay minsang nagbigay ng kanyang saloobin sa pagiging mandirigma ni WBO World Welterweight Champion Terence "Bud" Crawford. Ito nga po ay matapos talunin ni Terence Crawford ang dating undefeated na alaga ni Freddie Roach na si Victor Postol, ang dating WBC Super Lightweight World Champion. Nasabi nga po ni Freddie Roach sa isang panayam, Crawford might be the most dangerous guy out there. He looks like a young Mayweather. He moves like that. He has good power. He hurt my guy more than once. This guy can crack. He's the most dangerous guy out there right now. I think he's more dangerous than Canelo. Pero syempre mga amigos, hindi naman po tayo pwedeng maniwala basta-basta sa mga sabi-sabi. Kaya para malaman natin kung totoo ang sinasabi ni Freddie Roach, ikinumpara po natin mga amigos ang mga naging laban ni Triple G, Canelo Alvarez at Manny Pacquiao sa mga boksingerong nakalaban na rin ni Terence Crawford. Unahin na po natin mga amigos ang katatapos lamang na laban ni Terence Crawford sa dating IBF World Welterweight Champion Kell Brook, na tinapos nga lamang po ni Terence Crawford sa loob ng 4 na round. Sa mga amigos po nating hindi nakakaalam, ito pong si Kell Brook ay dating nakalaban na po ni Gennady Golovkin o Triple G noong 2016. At nagwagi po dyan si Triple G sa pamamagitan ng 5th round TKO. So 5th round po kay Triple G, samantalang 4th round lamang kay Terence Crawford. So ibig sabihin po mas mabilis tinapos ni Terence Crawford itong si Kell Brook kesa kay Triple G. At noong 2017 naman po mga amigos, nakalaban naman ni Kell Brook itong si Errol Spence Jr. At nagwagi nga po sa laban na yan si Errol Spence Jr. kung saan pinayaw po ni Spence itong si Kell Brook sa ika-11 round ng laban. So tinapos ni Spence itong si Kell Brook sa loob ng 11 round, habang si Terence Crawford naman ay tinapos lamang itong si Kell Brook sa loob ng 4 na round. Ibig sabihin po mga amigos, mas mabilis tinapos ni Crawford itong si Kell Brook kesa sa ginawang pagtapos ni Spence kay Kell Brook. Hindi ko po sinasabi mga amigos na ito ang dapat na gawing basehan, ngunit tinitimbang lamang po natin dito mga amigos yung mga sinasabi ni Freddie Roach sa pagiging delikadong mandirigma ni Terence Crawford. So punta naman po tayo mga amigos sa naging bakbakan ni Canelo Alvarez at Amir Khan noong 2016, kung saan sa loob ng 6 na round ay pinatulog nga po ni Canelo Alvarez itong si Amir Khan. At kung ikukumpara po natin yung laban ni Amir Khan at Canelo Alvarez sa naging laban ni Amir Khan kay Terence Crawford, sa ika-6 na round din po tinapos ni Terence Crawford ang laban. Ngunit ito ay nang hindi na magawang magpatuloy pa ni Amir Khan sa laban dahil sa accidental low blow. See the transition right there where he stepped back. Pero ang naging kaibahan po ng laban ni Amir Khan kay Canelo at Amir Khan laban kay Crawford, dinominate po ni Terence Crawford ang laban mula first round hanggang round 6. Sa katunayan nga po mga amigos, first round pa lamang ay naka-score agad itong si Terence Crawford ng knockdown. Samantalang sa naging laban ni Canelo at Amir Khan, medyo nahirapan pa nga daw po si Canelo sa mga unang rounds.
bago tinamaan ni Canelo Alvarez itong si Amir Khan ng isang matinding kanan. Kaya kapag kinumpara natin mga amigos ang naging panalo ni Canelo at ni Terence Crawford laban kay Amir Khan, ito ay one punch KO versus total domination. So dumako naman po tayo ngayon mga amigos kay Jeff Horn. Syempre alam na alam nyo to mga amigos. Tinalo nga po ni Jeff Horn ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao noong 2017 sa pamamagitan ng unanimous decision. Habang sa kamay ni Terence Bud Crawford ay hindi nga po umabot sa kamay ng hurado itong si Jeff Horn na tinapos lamang ni Terence Crawford sa loob ng 9 na rounds. Kaya naman kung ikukumpara natin ang naging laban ni Horn kay Pacquiao at laban ni Horn kay Terence Crawford, ay hindi po natin maikakaila na mas kumbinsido talaga ang naging performance nitong si Terence Crawford laban kay Horn kumpara sa naging performance ni Manny Pacquiao kontra kay Jeff Horn. Pero syempre hindi rin natin masabi mga amigos, baka kung sa Australia ginanap ang bakbakan ni Crawford at ni Jeff Horn, baka natulad din itong si Crawford kay Manny Pacquiao na hometown decision. At dahil nga po naging mas impresibo ang mga naging panalo ni Terence Crawford kumpara sa mga naging panalo ni na Errol Spence Jr., Triple G, Canelo Alvarez kontra sa mga boksingerong tinalo rin ni Terence Crawford, ito kaya ang pagpapatunay at pagpapatotoo sa sinasabi ni Freddie Roach na mas delikado talagang kalaban itong si Terence Crawford kesa kay Canelo Alvarez, Errol Spence Jr. at Triple G. Ano man ang inyong reaksyon ay welcome yan sa ating comment section, alright? So hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli, adios amigos. Walang preno baby.